Nakakatakot naman po kung di natin maiwasan ng pagkalason o mabilaukan kasi maaari itong magdulot ng kamatayan sa atin. Salamat po sa Diyos sa pinag-aralan natin ngayon. O kaya tatandaan natin ang lahat ng yan. Bible story naman. Sige po, Kuya Eric! Okay. Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pamamagitan ni Moises at Aaron sa Panginoon para sa buong kapisanan ng Israel. Nakiusap po sina Moises at Aaron na sana huwag malipol at madamay ang buong kapisanan sa kasamaan ni Kore, Datan at Abiram. At pinalayo po ni Moises ang buong kapisanan sa grupo ni Kore, Dathan at Abiram. At si Moises po ay napilitang magsalita sa mga anak ni Israel upang sabihin sa kanila ang pagiging sugo niya. O, at pagkatapos ng pagsasalitang iyon ni Moises sa kanila, meron namang sumunod na nangyari. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Bilang sa 16:31 hanggang 40. At nangyari na pagkatapos na masalita niya ang lahat ng salitang ito, na ang lupa na nasa ilalim nila ay bumuka at ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila at ang kanilang mga sangbahayan at ang lahat ng lalaki na nauukol kay Kore at lahat ng kanilang pag-aari. Na anupat sila at lahat ng nauukol sa kanila ay nababang buhay sa Sheol at sila'y pinagtikuman ng lupa at sila'y nalipol sa gitna ng kapisanan. At ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa hiyaw nila sapagkat kanilang sinabi, "Baka pati tayo'y lamunin ng lupa!" At apoy ang lumabas na mula sa Panginoon at nilamon ang 250 lalaki na naghandog ng kamangyan. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo kay Eleazar na anak ni Aaron na saserdote na kanyang kunin ang mga suuban sa sunog at magkalat ng apoy doon. Sapagkat mga banal yaon, pati ng mga suuban ng mga makasalanang ito, laban sa kanilang sariling buhay. At gawin mo sa kanilang mga laminang pinukpok na pinakapangtakip sa dambana, sapagkat kanilang inihandog sa harap ng Panginoon, kaya't mga banal, at magiging isang tanda sa mga anak ni Israel." At kinuha ni Eleazar na saserdote ang mga tansong suuban na inihandog ng mga nasunog at kanilang pinukpok na ginawang pinakapangtakip sa dambana upang maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel. Upang sino mang ibang tao na hindi sa mga anak ni Aaron ay huwag lumapit na magsunog ng kamangyan sa harap ng Panginoon, upang huwag magaya kay Kore at sa kanyang mga kasama, gaya ng sinalita ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Moises. Nakakatakot naman po ang nangyari sa masasamang taong lumabang kay Moises at Aaron. Nilamon po silang buhay ng lupa at nalipol po sa gitna ng kapisanan ng mga anak ni Israel. At sinunog rin po ng apoy ng Panginoon ang 250 lalaki na naghandog ng kamangyan na gumawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon. Ganun ang bunga kapag nilabanan ang mga ngaral ng Diyos gaya ni Moises. Sa halip, sila ay mahalin, sundin at pasakop sa kanila. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Hebreo sa 13 at 17. "Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan." Bukas, God willing, abangan ninyo ang pagpapatuloy ng kwento tungkol pa rin sa mga anak ni Israel pagkatapos na nangyari kay Kore,
Datan at Abiram. Abangan nyo yan, ha? Sa ating pag-aaral, laging ipinapaalala sa atin ng pag-iingat. Kung hindi kasi tayo mag-iingat, prone tayo sa mga sakunang maaaring ikapahamak natin. Pero hindi man tayo ganap na makapag-ingat ng ating sarili, ay mayroon namang Diyos na hindi matutulog upang tayo ay maingatan. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Awit sa 121 at 3. Hindi niya titiising ang paamoy makilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Isa sa mga karaniwang aksidente o sakuna na maaari nating maranasan sa bahay ay ang pagkahulog o fall. Lalo na kung tayo may hagdan sa bahay na pangunahing dahilan ng pagkahulog. Paano ba natin ito maiiwasan? Yan ang pag-aaralan natin bukas, mga bata. Ako'y may karapatan na marinig sa aking sasabihin. Ngunit may pananagutan ka ring makinig sa sasabihin ng iba. Ako'y may karapatan sa edukasyon upang maglumaking Pero dapat naman na ika'y magsikap sa iyong pag-aaral. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang. Sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan ang mabuting daan. Ako'y may karapatang mabuhay at maglaro sa malinis na paligid. Kaya naman dapat lang na ika'y tumulong na ingatan ng kapaligiran. Ako'y may karapatan sa kalusugan at maligtas sa panganib. Huwag mo ring kalilimutan na maingatan ang kapwa mo kabataan. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang. Sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan ang mabuting daan. Pagmamahal at paggalang sa kapwa'y tungkulin natin. Kahit bata ka man, kahit bata pa Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang. Sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan. Karapatan ng mga bata ay dapat na igalang. Sila'y turuan upang sa paglaki huwag nilang hiwalayan Ang mabuting daan. Ang mabuting daan. Hanggang dito muna mga bata, bukas ulit kung loloobin ng Panginoon ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa naging isang Bible School on Air, ang KNC Show! The KNC Show. Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show. Noticias while
para maiwasan natin ang food poisoning at choking. Choking. Ano sabi? At hindi man tayo ganap na makapag-iinang... sorry. Kung hindi kasi tayo mag-iingat, prone tayo sa mga sakunang maaaring makikipag...